paano may pagtutugma yung una dapat mabagal, make sure na ganito, tapos meron na namang statement dapat mabilis. Admar, All in the same na bibig po ang nagbabanggit po. Admar, yan ay proof ng epekto ng paggamit ng cocaine. Hindi mo, di ba nung nag-umpisa tayo ng first year, parating sinasabi natin, ba't papalit-palit? Ba't pa iba-iba? Grabe naman ho yan. Pati ba naman dyan sa PCO, merong nangyayaring kabangagan? Ang tanong ho kasi ngayon ng ating mga kababayan dito kay PCO Secretary Dave Gomez, ano ho ba yung hinihipak nyo na yan? Kasi madami na ho talaga ngayong mga kagamitan na pwedeng sabihin nating vape yan o kung ano pa man ang hinalo dyan, hindi na ho natin alam. Anak ng Petrang Garapata, sa kaligtaan ng iyong interview, naisip mo pa talagang humipak na walang yaka. Kung yung amo mo inaakusa na di umano base sa kanyang kapatid pa mismo, addict sa ipinagbabawal na pulburon, ikaw naman humihipak ka sa kalagitnaan ng interview, walang yaka. Dito sa video na ito mga kababayan, kahit saan ho ata tayo tumingin ng sulok ng Malacanang, meron ho tayong makikitang hipakan na mangyayari. Ano bang laman ng vape mo na yan? Vape ba yan? Kasi ho mga kababayan, hindi na lang ho juice ngayon ang linalagay diyan. Balita ho natin kaya sa ibang mga bansa ipinagbabawal na yan dahil kung ano-ano daw hinahalo nila diyan. Merong mga synthetic na bagay ang hinahalo nila diyan sa mga vape na yan. Ayun, siyempre hindi naman natin alam kasi kung sigarilyo yan, alam mo sigarilyo. Umuusok, may apoy, sigarilyo. Pagka yan medyo mabaho at yung pinag-ikutan, yung inaalmusal di umano ni Marcos Jr., alam mo may Jane yun. Pero pagka yan, nakatago na ganyan at hinihipak mo ng patago, ibig sabihin yan. Secretary Dave Gomez, ano ho ba ang laman ng hinihipak nyo na yan? Yan ang yung sagutin sa sambayanan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, grabe ho talaga tong si Prof. Malo Tequilla. Napanood na ho natin tong video na to pero gusto ko ibahagi sa inyo. Napakahusay na tong si Prof. Malo. Dito sa video na to, sinalansan ho niya itong si Auntie Claire. Ito ho, panoorin na ho muna natin itong si Secretary Dave Gomez na ano yan, vape, smokeless cigarette, ano pampalakas ng baga, hindi namin alam. Kailangan niyo sagutin sa sambayanan. Masisikreto niyo kasi dyan sa Malacanang Tsaka, ba't hindi mo na ba talaga mapigilan? Nangangati ba talaga labi mo na hipakin yung hawak-hawak mo na yan? Nung nakita ho siya, na-realize niya, siguro malamang sa malamang, nakikijaming na to kay Marcos Jr. Yan o, nakikijaming na yan. Kami nakikijaming, nakikikantahan. Kasi si Auntie Claire, nakikijaming yan. Pagka nagpupunta sila ibang bansa, kanta-kanta yan si Auntie Claire. Malamang, kung si Dave Gomez, mukhang rocker roll, pag bumukha pa lang, talagang punks na din na datingan Ito, rekta ho tayo dito kay Dave Gomez. Welcome po sa Balitang Hali. Nako. Magandang umaga naman. Salamat sa pag-imbita. Opo, may reaksyon na ho bang Pangulo dito sa sinabi ng kanyang kapatid? Ay, nako, lumang tugtugin na ito narinig na natin dati ito at napatunayan na walang basihan ito, no? So, ito yata unang lumabas ng kampanya pa sa noong 2021 nung tumatakbong pagkapangulo ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., no? Hindi pa noong 2021 lumabas yung issue na yan. Matagal na hong usap-usapan yan. Narinig niyo ho itong si Prof. Winnie Monsod, ha? Pinrangka niya ho itong si Karen Davila. Anong sabi niya kay Karen Davila? Alam natin yan. Usap-usapan niya ng mga alta. Na yan si Marcos Jr. Base doon sa sinabi ni Amy Marcos, ganun daw ho talaga ginagawa niya. Humihipak. At napatunayan na walang basihan ito. Nag-conduct ng drug test ang isang reputable na ospital nung panahon na yon. Yung same hospital na naglabas ng reputable daw, sabi nitong si Dave Gomez na drug test dito kay Marcos Jr. Yun din ho yung reputable na hospital na di umano pagka sobrang high na sila sa droga, doon daw ho sila dinadala para magpababa ng tama. Diba? Lalo tayong binabanggit na pangalan dito, di umano. Pagka merong napapataas ng tama dyan sa Malacanang, doon daw ho sila dinadala. Di umano. Ha? Ang resulta negative for drug use. Ang resulta, mahigit 30 million Filipinos ang bumoto sa kanya upang maging Pangulo. So lumang tugtugin na to, and if I may use a cliche, this is a tale as old as time. Wow, may klise ka pang nalalaman. Ang sagutin nyo, bakit meron daw di umanong 50 bilyones dyan sa opisina ng PCO na kaya nagkaroon ng sibakan dyan sa mga nakalipas na panahon, nagkaroon ng nagkawalaan ng pera na di umanong pambabayad sa mga vlogger ng Malacanang. Naku, ano ho sila na nasalisihan. Sino man nakasalisi dyan? Anak ng toka. Ano ho siya? 50 million richer na siya ngayong mga panahon na to. Pero ang Pangulo, ang kapatid po ng Pangulo mismo. Ano yan? Ano yan, Brad? Kung nasa tama kang kautakan, hindi mo gagawin yan. Pag magpapa-interview ka, yung hinihipak mo na yan, ibato mo sa malayo. Huwag mo ilagay sa tabi mo. Di ba? Ang laki ng problema mo dyan, Brad. Mantakin mo, ini-interview ka, GMA7, itatapat mo sa bunganga mo, yung hinihipak mo na yan. Ang tanong, ano bang laman yan sa loob? Ha? Meron mo kasing, meron kong tawagin, cannabis oil. Yan. Hindi ko sinasabing yun, ang laman ng hinihipak nitong si ni Dave Gomez, ha? Meron silang kung tawagin, synthetic na mga droga na inihahalo sa mga juice ng mga vape. Diba? Kaya ang panawagan ho ngayon, nung nakita natin itong video na to, hindi na lang ho si Marcos Jr. ang gustong ipa-drug test na sambayan ng Pilipino. Dapat daw ho mga kababayan, pati yung mga sekretary niya ay kasama na. Willing ka ba? Ako, willing ako. Dave Gomez, gusto mo sabay tayo. Willing ako, walang problema. Pa-drug test tayo, sige, game mo. Yung amo mo, duwag yan Tingnan natin kung matapang ka. Pa-drug test tayo. Biglang lumaban, no? Hindi pa-drug test ka.
Hindi, ano na yung mga balita ho kasi yan. Kaya yung beef na yan, yung mga hinihipak na yan, ipinagbawal ho yan sa napakaraming mga bansa. Hindi lang ho sa sumasabog. Yung tayo naman ho nung medyo bata-bata tayo, nanigarilyo rin naman ho tayo. Nag-smoke tayo, hindi naman ho natin idinidinay yan. Nagsigarilyo ho tayo. Alam ho natin ang feeling ng ika nga nagkikrave sa nicotine. Naranasan ho natin yan. Pero noong panahon na medyo tumatanda-tanda na tayo, dahil siyempre, iniingatan ho natin ang ating kalusugan. Hindi na ho tayo naninigarilyo. Yan, palakpakan. Yan. Diba? Kasi, mabaho daw ho. Ayaw nung nakakamoy. Kaya tinigil natin. Diba? Ganun lang naman ho yan. Pero pagka ikaw tumanda ka na't lahat-lahat tapos humihipak ka pa na para bang wala nang bukas kahit na may interview, talagang tuloy-tuloy lang ang ligaya. Anak ng Petrang Garapata, may problema tayo dyan. Kaya mga kababayan, namnamin nyo lang ang ating PCO Sec, Dave Gomez. Palakpakan. Dito na ho tayo kay Prof. Malutigia. Isa sa mga talagang sinusubaybayan, inaabangan, hinihintay ng ating mga kababayan kung ano mga sasabihin na to si Prof. Malutigia. Eto na ho mga kababayan, akin ko na ho siyang ibibigay sa inyo dito sa video na to. Game! Speaking of narrative, nabanggit din po ng Palacio, sabi ni Galing niya dito, hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr. ang nag-umpisa na imbestigahan ng manumalyang flood control projects na ito ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Naku. Alam mo, Admar, yan inoculation strategy. Inoculation. Ini-inoculate nila ang Pangulo para sa kung anong mangyayari. Kaya nangyari na yung mangyayari, balik sila doon, hindi ba siya naggawa niyan? Paano naman siya masasali dyan? Siya nga ang nagpa-imbestiga. Kailan niya Hindi naman ho tatawaging political strategist, political analyst yang si Prof. Malutigia kung hindi ho niya alam yung mga pinagagawa na yan ni Anticler. Palakpakan ho muna natin. Doon sa uling video natin kay Senator Rodante Marcoleta, medyo malambing ho tayo. Hindi ho tayo gaano bumalagbag. Pero dito sa video na to, dahil meron ho tayong nakikitang humihipak dito sa ating video, medyo nanggigigil tayo eh. Di ba? Stepping stone, bato, stepping stone. Kasi yung mga ganyang klaseng gawain, papunta doon sa mga seryosong, alam nyo na ho yung mga kababayan. Di ba? Ano yan yung paninigarilyo, pagbibig. Hindi naman lahat kasi yung iba ho talaga yan talaga yung pampakalma nila sa sarili nila. Pagka umuusok yan at mayroong konting baga-baga. Ano yan sigarilyo alam mo. Pero pagka vape yan, hindi mo na alam kung ano nasa loob yan. Ano sasabihin nila? Mentol? Mentol yan, mentol. Mentol yung flavor. Pero yung substance anak ng toka sa sobrang kaadigan mo dyan sa inihipak mo na yan kahit nagpapa-interview ka, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Manya kay Dave Gomez. Kung ano man, hindi ko natin alam at hindi ko siya inaakusahan ng kung ano pa man. Pero ang sigurado dito, hindi niya humapigilan ang kanyang sarili kung ano man ang hinihipak niya na yan. pinaimbestiga? Di ba nung SONA, after ng SONA, kailan nangyari? 23, 24, 25. 3 taon. Pagdating ng SONA, ng fourth SONA, doon lang niya sinabi mahiya naman kayo. Wala siyang sinabi kung ano yung ibig sabihin ng mahiya naman kayo. Sinabi lang niya in reference to some problem sa infra. And then after nun, nag-launch na siya ng isumbong mo sa Pangulo, in-identify niya yung 12 contractors, nag-focus sila sa isang probinsya. So makikita mo, cherry picking. Ano ba yung sabihin ng cherry picking? Pipili ako. Para doon sa naratibo ko, may spine yung naratibo ko na sinasabi na, akong nauna, sandali, ako ang nagpa-imbestiga. At again, the default, isama natin yung investigasyon ng previous administration. Hindi ko maintindihan kung bakit isasama. At wala naman silang pinapakita pa after 113 days na ito yung mga maanomalya ng previous administration. Kasi hindi nila mailagay yung previous administration kung itong administration hindi buo yung storya. Yeah. Hindi talaga buo ang storya dahil namimili lang sila kung anong storya para lang ma-deflect ang Pangulo not being involved. Nagulat sila siguro dun kay Gutesa. Kasi si Gutesa ang nagbuo ng storya para sa taong bayan. Yun ang hindi nila na-factor in kasi wala namang plano talaga yung yung flood control mess eh. Walang kaplano-plano yan. So wala siyang exit strategy. Hindi niya alam kung saan dadalhin. Ngayong bumigla yung Gutesa, nagulat siya, backtrack sila. So ang yung bumagsak tong si Gutesa nung una winawasak nila credibility. Alam niyo kung di lumabas itong si itong si Zaldico, mapanggang sa ngayon. Notaryo nitong si Gutesa ang issue nitong si Ping Lacson. Buti na lang. Nagsalita ho itong si Zaldico na kung saan sinasabi niya. Totoo ang mga sinabi nitong si Gutesa. Tauhan ko yan. Di ba? Ang tawag pa nga niya Orly. Alam mo talagang close sila Totoo ang sinabi ni Orly. Ano ho talaga sila? Tauhan niya ho talaga. Itong si Lacson ngayon, nag-shift na yung narrative. From nag-falsify siya ng notary documents o kung ano pa man yung kinaso sa kanya, binaliktad na ho nila, papunta na ho tayo doon dahil hindi nila kayang pasinungalingan na hindi tumawag itong si Pangandaman. Hindi nila pwedeng pasinungalingan na kinumpirma nitong si Zaldico, yung utos si Marcos Jr. dito kay Adrian Bersamin. Hindi ho yun pwedeng pasinungalingan. Kaya ngayon yung naratibo gusto ho nilang isip from peking notaryo papunta doon sa ginamit lang ang Pangulo. Palakpakan. Di ba? Saltik na saltik ang datingan no? Ibang klase utong si Lacson. Di ba? Hindi, ano yan? Nag-falsify yan, kakasuhan yan ng falsification of notary something, di ba? Ganun ang kaso nitong si Gutesa. O ngayong nag-corroborate, nag-ugma ang testimonya ni Gutesa at nitong si Zaldico. Iba na naman ho ngayon. Hindi, ginamit lang pangalan ni Marcos.
Lakas ng tama nila actually, ibang klase. Baka nakikipagkantahan na rin siya dyan sa Malacanang. Hoy Dave, hindi mo ba nakikita si Ping? Hindi mo ba siya nakikita nakikipagkantahan dyan sa Malacanang? Ano bang paborito niyang kanta? Lakas tama. Ang default nila, ang presidente yun nanguna, siya ang nagpa-imbestiga, hindi siya kasama. Yeah. So makikita mo, it's essentially an inoculation strategy Hmm. of what's going to happen dahil alam nila, lalapit at lalapit sa kanya itong anomalyang ito. Opo, magandang punto po yung nabanggit niyo ma'am na walang exit strategy. Kumbaga para bang nag-boomerang ito sa kanya na imbis na pogi points ang kanyang makuha, kaibahan, opposite. Kaya nga kung sino man yung nag-isip niyan, talagang ipinalunlo ang presidente. Ito naman si presidente, sabi niya siguro, that's a brilliant idea. Let's do it. Anong nangyari? Kasi alam mo, kung gusto mo talagang yung transparent, accountable, inorderan niya ang pinsan niya. Ilabas ang small committee report. Ilabas yung BICAM report. Bakit hanggang ngayon? Wala pa rin. Wala tayong nakikita dyan. Pangatlo pa, yung number of ghost projects, hindi sila magkaintindihan kung ilan. Yan. Si DPWH, iba ang sinasabi, 425. Si Development Department, ang sinasabi 485. So wala, hindi mo alam yung datos eh. And yet, dun sa ghost projects, wala namang kasong pinafile. Kaya nga ang ulit ko, yan sa ghost projects, madali mong i-file yung kasong yan kasi may proposal, may plano from DPWH, nakuha ang pera, nabayaran ng kontratista pagdating doon sa lugar, wala. Punta ka nun sa paper trail. Sino yan nagplano? Saang distrito? Magkano ang binayad? Yung tatlong yun, filean mo ng kaso. Ano pa yung Meron pa, Prof, di ba? Hindi lang si Saldico ang ano dito, talagang tatamaan. Itong si finance chairperson diyan sa Senado, nandun naman siya. Huwag na nating hintayin yan si Saldico. Marami kong nakakalam, maraming nakatingin nung ginawa yung Vice Cam. Di ba? Marami ko sila doon. Nandiyan si Grace po. Pinangalanan na siya. Kasi kasama siya sa mga dumurobo sa pera ng sambayan ng Pilipino. Bakit hindi pa siya pinapatawag? O baka pinatawag na siya ng ICI, pero dahil napaka-secretive nila, wala man lamang ni isang Pilipino ang nakaalam kung anong pinag-usapan at kung kailan siya dumating dyan sa ICI na yan. Pambihira, Sabi, we have to be slow so that we have to be deliberate. That's a direct quote. To ensure that the case will stand in court. Alam mo, common sense. Ghost projects will stand in court. Why? It's a ghost project, for heaven's sake. Correct. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Kung saan pumupunta, pailan nyo muna ang ghost projects. Doon maniniwala akong seryoso kayo. Baka may masagasaan, kaya hindi nila pinupurso yun. Opo, pero yung nabanggit niyo po na dapat hindi madaliin yung pagsasampa ng kaso. Meron din siyang video na dapat gusto ng na mabilis din na aksyon, mabilis na resulta dahil nag-aantay ang sambayan ng Pilipino. Di ko alam kung paano may pagtutugma yung una dapat mabagal, make sure na ganito, tapos meron na namang statement dapat mabilis. All in the same na bibig po ang nagbabanggit po. Yan ay proof ng epekto ng paggamit ng cocaine. Ouch. Di ba nung nag-umpisa tayo ng first year, parati sinasabi natin, ba't papalit-palit? Ba't paiba-iba? Bakit walang consistency? Matindi At so makikita mo ang birokrasya, isusunod ba ako? O sandali lang, mag-iiba na naman. ICC, pabalik-balik. Droga, war on drugs, pabalik-balik. FDI, pabalik-balik. EDCA, pabalik-balik. China, pabalik-balik. Ang dami niyan. If you're going to list the changing narrative from the first year to the third year, siguro mahaba ang listahan natin. Baka 2 kukumban. Result. Tama naman yung idol ko talaga tong si Boss Admar. Magaling. Idol yan, magaling. Ano natin yun, napalampas natin yun. Nung una nga sinasabi nitong si Bangag, hinay tayo. Kasi ang pinaka-worst na mangyari dito, mayroon pa siyang pag-ganon, yung tipong worst na mangyari dito sa issue na to, makatakas yung mga talagang salarin, di ba? Yun ang ganun niya ibenta yung kanyang ideya na dapat dahan-dahan lang. Ika nga due process kung tawagin. Pero kumakailan lamang kahapon. Hindi pa tumilaok ang manok, siguro wala pa siyang tulog noon. O nag-almusal siya pero wala siyang tulog. Di ko alam kung ano yung almusal niya. Tanong nyo kay Amy, baka alam niya, di ba? Ngayon naman bibilisan na. Ito na, mga kakasuhan, lalabas na yung warrant, anak ng tawag. Ibang level talagang kabalbalan nitong mama na to. Tuloy natin. Diba? So ang akin lang, nakita natin yung signals eh. The signs were there and are still there. And the moment the sister stood on that stage, all of us were saying, kaya. Diba? That was a collective sigh. Nung umakyat si Senator Marcos, everyone was saying, alam mo, ang sisi pati alam mo palang ganyan, ba't mo dinala kay Inday Sara? Ba't mo pinursu yung unit team? Correct. At narinig natin kay Senadora nung sinabi niya, nangako na magbabago. Hindi ba yon behavior ng isang addict? Nangako magbabago pero hindi nagbabago? So, nakita natin talaga yung agony sa loob ng pamilya. Opo. Ano ho yan? Yung mga drogista, yung mga addict, pagka yan nangako, pagka ang paksa ng kanilang pangangako kaugnay dun sa kanilang bisyo, itagaan nyo na ho yan sa bato, ilista nyo sa tubig, ika nga. Hindi ko totoo yan. Kasi kung magbabago yan, ang gusto ho nila,
Kung talagang nagkaroon na sila ng maliwanag na kaisipan, hindi na ho yan pagsabi. Makikita na lang ng komunidad na, itong bata na to medyo tumataba-taba na ha. Diba? Parang hindi na siya gaanong nagdudrugay. Ganun ho yun. Hindi ikaw magsasabi na titigil ko na to. Ang komunidad ang magsasabi na, ay wala na yan. Balita ko, wala na. Hindi na daw yung kumukuha kay ano. Hindi na daw siya nagpupunta doon kay ano. Hindi niya na daw kinakasama yung sila ano. Diba? Ganyan komunidad ang magsasabi. Pero pagka ang drugista sinabi niya, babago na ako. Anak ng toko ay lista mo sa tubig. Meron pa nadagdag si Palace Officer Castro. Sabi niya rito kay Senadora Amy na maging makabayan ka, tumulong ka po sa imbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Na nabanggit niyo kanina si Guteza, after noon ay biglang naiba ang ihip ng hangin. Yet ngayon, meron na namang ilang videos ba yun, 3 ba yun, na binulgar itong si former Congressman Zaldico. Ano agad parang binar agad, no? Pero humihimok pala sila na may tumulong. Meron pa nga silang inilunsad na isumbong sa Pangulo. No, ngayon meron nagbigay ng impormasyon, pero nangyayari agad binabara po, Prof. Kaya nagtatanong, saglit lang, paano naging independent ngayon yung mga investigasyon na agad binabanatan yung naglalabas ng mga impormasyon? Oo, tama ka doon, Admar, no? Yung sinabing tumulong ka sa investigasyon, hindi ba tumutulong si Senator Marcos? Nandun siya, uma-attend siya, kine-question niya, nagsasabi siya, no, ito, magwi-withdraw na, magre-recant na. Hindi pa naman tapos ang investigasyon Kaya ako nagugulat dito kay Senator Lacson na meron ng conclusion na yung dalawang opisyal daw ang nakatanggap at hindi ang Pangulo. Wala pa namang committee report. Hindi ko naman maintindihan kung saan niya pinagkukuha yung mga sinasabi niya. Yung isang opisyal ay taga DepEd, yung isang opisyal ay PLLO, di ba? At narinig lamang natin yung involvement ni ES through the testimony of Bernardo. Yan. So it's yung sinasabi ni Senator Lacson are all based on Yusek Bernardo's testimony. Yun sinabi niya, sinumpa ang salaysay, nasa na ang corroboration. So napakahirap mong sabihin na yung 100 billion ay yung dalawa ang nagpakana at sinabi at ginamit lamang ang pangalan ng presidente. Ikaw pa naman gagawa ng ganun na idadrop mo ang pangalan ni presidente? Posible. At kung titingnan natin sa narrative ni Congressman Ko, sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag kay Secretary Amina na ang instruction ni presidente ganon. So paano dun sa litanyang yon, wala namang sinabi yung kay Olaybar at saka kay Bersamin na PLLO. In fact, nagulat ako nakasama yung Bersamin na PLLO. Ang sinasabi nila bagman daw ni ES. Ang naratibo lamang ni Bernardo, humihingi ng porsyento si Olaybar para kay ES. So pag pinagtagmi-tagmi mo yung puzzle, mabubuo mo na gumagawa ng storya. At very telling yung kay ES Bersamin na sinabi nag-resign, tinawagan lang pala siya ng hindi accountable officer para bumitaw. Opo. So, at yun, medyo delikado sila doon dahil pag nagsalita si ES Bersamin, baka maligwak yung kanilang naratibo. Pero kung siguro ang ibinulgar po ni former Congressman Zaldico ay si BP Sara, Prof, siguro tatanggapin yung kanyang Oo. At saka magiging hero yun. Ang seguridad niya, ay masigurado. Ang dalawa niyang anak na nandito, hindi iipitin, di ba? Nakita na natin yan nakita natin sa ginawa dun sa tao ni former Congressman Zaldico. Nakita natin yung pag-iipit na ginawa kay Gutesa, di ba? At sa pamilya niya. So, yung kasing armed agencies of the government is kayang gawin yan just to secure whatever they want. Noong hindi nagsasalita si Congressman Ko at sinabi ng ilan na i-cancel nyo ang passport, hindi ginagawa. Ngayon nagsalita, ika-cancel nila ang passport para umuwi at kinukulit nila na umuwi. So makikita mo yung logic, hindi pinag-iisipan lahat reactive. At yun ay emblematic ng problema ng pinuno. Yung lahat galing talaga ni Prof. Malu, palakpakan ho muna natin to si Prof. Malu Tigia. Napakahusay. Yan hong mga nangyayari ngayon kung paano ang pagtalakay dito sa issue ng ano na to. Yan ho refleksyon ng ating presidente na hindi natin malaman kung ba't pa kasi ayaw niya magpa-hair follicle test para magkaalaman na ito talaga si Marcos Jr. Kung ikaw ay matino ang isip, hindi ka reactive. Pine-prepare mo yan, pinaplano, kinakausap mo yung mga ahensya ng gobyerno, ito ang ating ito ang messaging natin, ito ang sasabihin natin, ito yung ibibigay natin. Hindi yung kabinete, paistaran sila kung sino makakuha ng atensyon ng Pangulo, si Pangulo without thinking through the suggestion, go. So nagkakaroon ka ng ganyan na may kalihim ka ng DILG na nagsasabi, destabilizer. Hindi naman inciting to sedition. Yung pagrarally ba, destabilizer ka na, yung pagsigaw mo ng resign, inciting to sedition ka na. So makikita mo yung pagkakaiba-iba ng approach at tatandaan rin natin, hindi natin tinitingnan pa yung internal click sa Malacanang, yung labanan ng dalawang Rimulya, laban kay ES, etc. etc. So yung mga ganun ang medyo problematic. Speaking of problematic po, Doc, Prof, noong nag-resign si Bersamin at Pangandaman dahil kabilang sila
sa napangalanan nitong si former Congressman Zaldico, ang dahilan daw ay delikadesa. No, ngayon, kasama din po, di ba, si Marcos Sr., Marcos Jr. sa napangalanan ni Zaldico. So, ibig sabihin ba nito walang delikadesa yung Yan yung perfect example na hindi Gugulat ako ba dun, ayusin Napindot at pag-isipan kung anong ibibigay na rason. Kasi tinan mo, sinabi, they resigned out of delicadeza, and then you have an ES saying, no, I did not resign. Somebody called me. So, I will not, anong exact frame niya? I will not go beyond the period where I am welcome. So, nag-pack up siya ng gamit niya. At alam mo, very graphic yung statement ni ES. Hindi ko maintindihan ba't yung isang Yusek Cadiz ay hindi nag-resign. Kasi kung yung pinangalanan lahat nag-resign, edi dapat pati si speaker nag-resign. Pati si presidente nag-resign out of delicadeza. Yung excuse ng delicadeza, apparently, pwede yun sa iba. Sa iba, hindi. So again, problematic. Kasi namimili. Tsaka matindi, nabanggit mo nga, matindi yung naging pahayag din ng dating ES na sa press releases nila delikadesa. In fact, kahit na na-release na ito ng PCO sa kanya, hindi pa pala nakapagsulat ata ng formal na resignation. No. Kumbaga, sa pilitang resignation ang ginawa. Mas shocking naman yung kay Secretary Pangandaman. Nandun siya sa Senado, nagdedepensa ng budget, biglang nakareceive ng tawag na, you need to resign. Bangag na bangag. So, kung ikaw, Grabe. di ba, Paano wala yung tunog Forward doon natin. Ayun. refer sa isang tao to take care of this person. So, makikita mo na merong pinababagayan at merong drop like a hot potato. Pero parang hindi na yata sorpresa ito, Prof, yung nangyari kay Bersamin, kay Pangandaman. Kasi may pattern na rin, kung maalala nyo po, sa panahon ni Torre, na ginawa niya ang lahat no, para may katuparan yung gusto ng gobyerno. Alam natin kung ano yung mga ginawa niya. Siya mismo yung nanguna against sa kay OJC, kay Pastor, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang sa naging PNP chief siya, tapos biglang bagsak. Ngayon, nasa Rainbow, nag-float pa siya. At kay Congressman Zaldico, di ba, nabanggit din niya na sinabihan siya mismo daw na wag umuwi sa Pilipinas. Pero ito yung mga niya sa mahabang panahon na APRO, sa loob ng 3 taon, mas mahaba yung kanyang tenure bilang APRO chair, di ba? Nabanggit din siya ni Vice President Sara Duterte na 2 lang yung humahawak doon sa budget, si Speaker at saka itong si APRO chair Zaldico. Tapos ngayon, same din sa nangyari kay Bersamin. Sinasabi dito, hindi naman siya nag-resign. Nabanggit mo na rin, nakwento ni Amina Pangandaman ng DBM, ganun din. So kumbaga parang kung itagpi-tagpi mo lahat ng mga pangyayari, parang if ever na magkokonekta ito, kung nabulilyaso at magkokonekta doon sa presidente, para ka na lang basahan na pagkatapos gamitin, ay itatapon na lang. Yun. Alam mo, Admar, hindi lang yan siguro ngayon. Pwede nating i-tie up dun sa panahon ng eleksyon eh. Pagkatapos ng eleksyon, di ka nakilala, di ba? Tingnan mo yung sinabi ni Manong Chavit. Ganyan ho talaga yung mga adik. Yung ginawa kay VP Sara, nakamanto ko. Kaya yung sinasabi nila na walang ano yan, hindi man lamang naalala nung pinalibing ni PRRD yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Wala naman pakialam yung mga adik yan eh. Wala naman sa tamang katinoan yung mga yan. Pagkatapos ng eleksyon, Si BP Sara pa pala, Prof. oo, si BP, di ba? Sa tingin ko, user ba? That's a more user in the sense na pag natapos na siya sa'yo, diyan ka na, bahala ka na sa buhay mo. Nagamit na kita eh. Tapos na pangangailangan ko sa iyo. So, yun nakakalungkot kasi yung mga pero nakakapagduda yung kay Torre. Hindi ko maintindihan ba't hindi nila makuha si Torre yung pag-resignin. Kasi anomalya yung sinartaes ay hindi ang highest ranking under the PNP charter. The fact that Torre is floating, is getting all his benefits, etc. without working, isn't that highly anomalous? So hindi siguro kaya hindi nila masipa dahil dun sa maraming ginawa si Torre. And yet you have to be fair. Kung sinipa mo itong mga ilang kalihim at si ES, and Torre is scot-free doing whatever he wants and receiving the salary coming from the taxes of the people, there is really something wrong with you as a leader and this administration. Oo nga po. Bilang panghuli na lamang po, Prof, kasi nabasa ko rin itong magandang post actually na nabanggit mo na rin itong issue na ito na konting galaw lang. Kung may mag-question, ano agad tawag nito? Inciting sedition. Sabi pa nga ni close to inciting, malapit na. Meron po bang ganun? Pero maganda itong naging post din ni Congressman Pulong Duterte. At ang puna niya rito,
yung Bill of Rights, parang optional lang daw yung pagbasa, no? Pero malinaw po daw doon sa Article 3, Section 4, na dapat daw i-display, no, sa opisina ni Junvic Remulla, DILG Secretary, yung Article 3, Section 4, yung sa freedom of speech, expression, freedom to assemble. Sabi pa niya dito, hindi lahat ng ayaw sa inyo, sedition na agad. Baka daw hypersensitive lang sila pag kayo ang tinitira. Nabanggit din niya dito yung sa AFP Chief of Staff na very grateful sa budget kasi lumalabas din ulit ngayon yung nag-resurface ulit ngayon yung mga videos, no, ng usapan nila with the Speaker and Congressman Zaldico and at the same time yung AFP Chief of Staff. Pero napatanong itong si Congressman Pulong Duterte kung saan ba napunta yung mga bilyones sa AFP. Kasi daw yung ilang kampo daw, kalahati lang daw yung armas. Kung may merong mga armas pang museum, ibig sabihin mga luma na raw, mga M16 pa raw yung mga gamit. Meron din daw proyekto na Ghost. So pwede ba daw nilang papuntahan ng staff, sabi ni Congressman Pulong, para mag-inspect? O baka naman sa dictionary nila, yung transparency ay sedition na rin. Sabi pa niya dito, baka konting rally, sedition, konting tanong, sedition, konting pag-check ng budget, sedition. Kung ganyan pala, sabihin niyo na lang diretsahan, bawal magtanong, bawal pumuna, bawal mag-demand ng accountability, martial law na lang daw. So, ito po yung puna ni Congressman Pulong Duterte. Tugmang-tugma po ba ito sa kasalukuyan, Prof? Oo, kasi yung mga nagrarally, pinipigilan. Saan ka naman nakakita ng rally? Sila ang nag-define ng lugar. May permit yun, sila ang nag-define ng lugar. Mas marami pang mga pulis. Yung mga papasok ng mga sasakyan, hindi inaalaw. Marami silang ginawa nung rally sa EDSA na hindi halos nakagalaw yung mga organizers. Nung pagtayo sa stage, lahat ng pagtayo ng stage, na nagsasalita, marami nagkomentaryo sila na, nako, yan, yung muntik na, malapit na. Alam nyo, you err always in the side of the Bill of Rights. Wala namang sinabi, hindi naman sila umakyat ng stage para sabihing ibagsak ang gobyernong ito. Noon ng panahon ni Marcos, ibagsak si Marcos, di ba? Ibagsak ang rehimeng ito. Walang ganoon. Ang sinabi lang, resign. Ang resign is an exercise of the freedom of speech. Ang mali doon, kung kunyari nasa sinihan ka, sinabi mong sunog, yun, talagang alarm and scandal yun. So, hindi ko maintindihan kung bakit sila madiin sa kritiko. 'Di ba? Nag-agree rin ako doon kay Congressman Pulong, ang bilis maghusga pag nagkriticize ka sa gobyerno. Pero again, babalik tayo. Mas importante ba ang criticism o ang nawawalang perang hindi nyo ma-account, 'di ba? Na hanggang ngayon, umabot na tayo ng 110 days, hindi pa rin nabubuo yung storya. Hindi pa rin kilala kung sinong mastermind. Hindi po simple ang 1 trillion. Hindi po yan simple, lalo na sa isang bansa na lubog sa utang. Dapat kasi daw VP Sara resign para hindi sedition po, Prof. Mahirap naman yan kasi may saligang batas. Except, lalo na dyan sa mga dilawan, no? Ang gusto nila, parehong mag-resign. Sige ho, pag parehong nag-resign, by operation of the Constitution, unang-una, wala pa tayong batas. Pag tinignan mo yung provision ng Constitution, ang sabi doon, the Congress shall file a law on the succession. Wala naman batas pa na nabubuo ang Kongreso sa succession. So, pag pinag-resign mo yung dalawa, si Senate President, si Speaker, kaya nakikita natin yung galawan sa Speaker at Senate President. Sa paningin ko, may naaamoy sila mangyayari, kaya kailangan kaalyado nila ang Senate President at ang Speaker. Mahirap mong gawin yan kasi very fluid yung sitwasyon. Opo. Meron pang puna po, Prof. Last na lang talaga ito. Doon sa 125 million, critical agad sila. Doon sa 125 million issue dito kay VP Sara Duterte. Hindi pa nga, dito naman kay PBBM, yung sa 100 billion pesos na sinasabing insertion, hindi ganoon ka-intensive yung kanilang mga puna. Doon sa mga pagpupuna, hindi pa naisama rito kung ihahambing yung confidential fund ng pangalawang pangulo doon sa confidential fund ng presidente. Pero actually dito nga sa 125, meron nang kasagutan ata dito yung COA, no? Kumbaga parang nineglect nila yung kasagutan ng COA, basta ano lang nila yung notion na talagang merong ginalaw si VP Sara. Pero kung ikukumpara doon sa 100B, doon pa sa confidential fund, di hamak na parang barya lang itong 125M na na-justify naman po na talagang wala namang maling nagawa. Ito, dapat imbestigahan, wala na, binabara na agad. Hindi, malinis yung presidente. Alam mo, Admar, yung ginawang operation sa 125, talagang diniin nila si Vice Presidente from the Quadcom to the Tricom, di ba? To the point na parang sila na ang COA, and yet ang COA naglabas ng ruling tungkol diyan, no? Hanggang dun sa biro mong hanapin nila yung mga pangalan na piatos, kung sino-sino sa PSA, mga tanga lang naman ang maghahanap niyan kasi confidential fund nga yan. Ano ba ang requirement sa confidential fund? Kaya nga ang challenge ko din sa mga mambabatas, mag-file kayo ng bill defining the metes and bounds of a confidential fund and how do you liquidate it? Under the joint memorandum, ang requirement lang sa liquidation ng confidential fund, ilagay mo yung pangalan sa sealed envelope at ibigay mo.
So, yung mga piyatas, paano mo makukuha yung mga pangalan na yan? So, yung Office of the Speaker na merong kopya niyang use ng confidential fund, ligpit. So, kaya sino ba ang naglabas ng mga piatos? Di ba yung mga young guns? So, babalik tayo sa young guns. Oh, bakit kayo tumatahimik? Ngayon, bumaliktad ang mundo, ba't kayo tumatahimik? Di ba? Very telling yan. At Wala na kung ano ngayon, wala nang young guns. Nagpahinga na ho sila Ortega. Yung iba sa kanila, mga contractor eh. Diba? Wala na ho sila. Pati yung mga old guns, tiklop na rin ho sila. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Pitch Update. Mag-ingat po kayo lahat. Balinatan ng Pilipinas. Maraming salamat dito kay Prof. Malutigaya sa SMN. Palakpakan natin. Saludo, saludo.